Para po dun sa mga nagtatanong kung ano bang nangyari dito kay Mikey Williams, hanggang ngayon ay nagne-negotiate pa rin sila nitong Converge Fiber XS. Pero mukhang sabi nga nila parang wala na raw na nangyayari dito at ready na mag-move on itong Converge mula dito kay Mikey. Kaya baka daw willing na sila sa wakas na i-trade na to dito sa SMB para naman matapos na. Mag-uumpisa na kasi sa October 5 itong PBA season. Kaya naman ang gustong gawin itong Converge Fiber Access as soon as possible, makapag-start na sila dito at makapag-practice nang hindi na nagwo-worry kung ano bang mangyayari, kung sasali ba sa kanila si Mikey o hindi. Kaya ngayon pinag-iisipan na nila itong i-trade dito sa San Miguel kapalit ni Wami Tiongson o kaya naman ni Chris Rosales at ng isang first round draft pick. So kabilang yan dito sa mga options ngayon na kinukonsidera ng Converge. At ang San Miguel naman pinag-aaralan din kung tatanggapin nila ito dahil alam natin na itong si Wami Tiongson matagal na nababalita na baka i-trade din ng San Miguel. So baka nga sa Converge mapunta si Wami at si Mikey naman sa Beermen. Isa lamang yan dito sa mga posibleng transaksyon na gawin ng San Miguel at ng Converge bago magbukas ang bagong season ng PBA. Sa ngayon kasi pinag-iisipan pang mabuti ng management ng Converge kung worth it ba na i-pursue itong contract negotiations kay Mikey o hayaan na lamang talaga nila na lumipat na to dito sa SMC kung talagang malaking salary ang gusto niya. Siyempre, pinag-iisipan din ng Converge na sayang naman kung hindi nila makuha si Mikey. Pero kaysa naman daw yung sitwasyon ngayon na wala silang nakukuha dito kay Mikey Williams. Ang tagal-tagal na naglalaro ni Jordan Heading dito sa TNT pero itong si Mikey ay hindi pa naglalaro kahit isang game para dito sa Converge. Samantala naman ang isa pang team na nagre-ready ngayon ay itong Barangay Ginebra at kinukonsidera daw nila na kumuha ng isang free agent katulad ni Tyrus Hill. Itong si Tyrus Hill ay isa dito sa mga players na gusto raw i-acquire ng Ginebra para subukan na pandagdag doon sa front court nila. Alam ko matatandaan ninyo, in-acquire na ng Ginebra itong si Norbert Torres bilang unrestricted free agent. So ngayon gusto nila na magdagdag ng isa pang big man para makatulong dito sa kanilang front court. Bilang isang free agent, madali itong mabibigyan ng kontrata ng Barangay Ginebra. So yan ngayon yung primary consideration nila. At sigurado naman na magiging, sabihin na nating eager itong si Tyrus Hill na pumirma ng kontrata dito sa Gene Kings. Kaya hindi na tayo magtataka kung sakasakali nga na matutuloy na yan. At syempre, kung ikaw naman ang Barangay Ginebra, walang mawawala kung susubukan mong kunin si Tyrus Hill. Dahil ito ay hindi pa naman sabihin natin kinakailangan bigyan ng mahabang contract. Kahit short-term contract lang pwede na para dito para lamang masiguro na mabibigyan ng magandang resulta to para sa Barangay Ginebra. Kaya nga as much as possible kung ikaw ang Barangay Ginebra, gusto mo na magkaroon ng mas magandang sabihin nating balance yung lineup mo ng mga big men, wingmen at saka ng mga guards. Kaya dito natin makikita talaga na yung mag-iiba na laro ng Ginebra kapag nakuha nila si Tyrus Hill dahil ito ay sabihin na natin na magbibigay ng added dimension doon sa depensa ng koponan ni Coach Tim Cone. At syempre alam naman natin athletic ito kaya magaling itong mag-dunk. So pwede rin niya magbigay ng tinatawag nating excitement o highlights dito sa Barangay Ginebra. Kabilang dyan, pinag-aaralan din ng Gene Kings kung sino pa yung mga ibang players na pwede nilang ma-acquire pagdating dito sa darating pa na PBA season. Binigyan na ng contract extension ng Blackwater Bossing itong si Christian David, yung kanilang big man. Matagal lang napapabalita yung pangalan nito malilipat sa ibang koponan pero pumirma to ng isang 2-year contract extension dito sa Blackwater Bossing. Samantala naman yung kanilang rookie na si Dat Panopio ay binigyan ng 3-year contract ni Coach Jeffrey Carriazo at ng Blackwater. Kung titignan natin on paper, malakas itong koponan ng Blackwater dahil nandiyan na itong si Bearfield, si Panopio at itong si Christian David. Pero as usual, ang tanong dito sa Blackwater ay kung magtatagal yung mga nabanggit na players dyan. Dahil ang position pa rin ng maraming mga insiders na eventually ite-trade din ng Blackwater ang mga nabanggit para sa mga tinatawag na bench players ng TNT Tropang Giga o kaya ng Meralco Bolts. Kaya iyan ngayon, kabilang dito sa sabihin natin o obserbahang mga teams
Kung ire-retain ni Coach Jeffrey Cariaso at ang management yung mga nabanggit na players, maganda kalalagyan itong Blackwater. Posible makapasok sila sa playoffs dahil magagaling naman yung mga players nila. Pero as usual, ang nagiging question dito ay kung magkakaroon ba ng continuity yung programa nitong Blackwater. Dahil parang sa Terra Firma at Northport, yan ang problema. Palagi na lamang nagpapalit ng mga players. Kaya nga, sayang naman kung yung pagpirma ng kontrata dito kay David at kay Panopio, eventually mauuwi rin yan sa pag-trade sa kanila dito sa TNT o kaya naman dito sa Meralco Bolts. So for now, nandito sila sa Blackwater at asahan natin 100% ang ibibigay nila para dito sa kanilang koponan at magiging maganda naman ang kalalagyan nito para dito sa iba pang mga teams sa PBA kung sakasakali nga na maganda maging performance na ipapakita nitong Blackwater Bossing dito sa kanilang mga bagong mga recruits. Kaya sa ngayon naman, pagdating dito sa PBA season, ang plano daw ni Commissioner Willie Marcial ay mag-imbita ng mga foreign teams katulad ng Bay Area Dragons at yung Macau Black Bears dito sa PBA para naman daw madagdagan ang excitement. Of course, syempre alam ng PBA na yung pinaka-profitable season nila ay noong nandito yung Bay Area Dragons kung saan nakaabot to sa finals at nakalaban ng Barangay Ginebra. So parang yan ang gusto nilang gawin na i-duplicate ito. So mag-iimbita sila ulit ng mga foreign teams plus meron daw balita na gagawa ng pocket tournament itong PBA para dito sa Gilas, Pilipinas. So isa lamang yan dito sa mga nakikita natin na pwedeng objectives ng PBA para naman maiba yung kanilang torneo at syempre gusto nilang maging special itong season dahil 50th o golden anniversary na ng oldest play for pay league dito sa Asia. Alam nating maraming problema hinaharap ang PBA pero gustong siguraduhin ng liga ngayon na kahit papano magiging maganda yung kanilang season para sabihin na natin mas maging maayos yung kanilang performance. At syempre kung ikaw naman ang PBA, alam din natin na maraming expectations yung mga tao dahil dito sa darating na season. Kaya nga gusto nilang matiyak na magiging mas okay yung kalalabasan ng kanilang sabihin natin revenue, profits at syempre yung review at yung paniniwala pagtingin ng mga fans sa kanila. So yung pag-imbita sa mga foreign teams, isa yan dito sa magandang pwedeng gawin ng PBA lalo na at madadagdagan sila ng iba pang mga options pagdating dito sa pagbibigay ng excitement sa mga fans. Ang mga fans ngayon, alam natin matagal na sinasabi na kailangan magdagdag ng bagong team sa PBA. So kahit yung mga invitational tournaments lamang ay pwede na siguro yan para maengganyo sila lalong manood. Bago tayo magwakas ay binabati muna natin ang ating mga regular na taga-subaybay katulad ni RG Bueno, si Joshua Giray, Anthony Alon, si Michael D, si Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, si Enju, Malyari Mascarillas at lahat ng mga regular natin na mga viewer at listener.